Senyales sa kaliskis. Pag-usapan naman natin ang iba't ibang senyales sa kaliskis ng manok. Kayo ba ay naniniwala sa mga kasabihan ng ating mga ninunong sa bungero? Umiiral pa ba ang kaliskis sa panahon ngayon? Wala naman mawawala kung tayo ay maniniwala. Ang panalo ba ng isang manok ay dahil sa taglay na bertud o dahil sa siya ay lumaking walang sakit, tamang pagkukondisyon at pointing? Siguro mas mainam kung mapagsama-sama natin ang mga ito. Gaya ng magandang bloodline, may senyales, malusog na lumaki at hindi dumaan sa sakit, tamang pagkukondisyon at pointing at syempre dapat magaling. Narito ang iba't ibang uri ng senyal sa kaliskis sa lugsugan. Mahapdi at gumigiyagis na sakit sa sugat ang mararamdaman ng manok na ang nakalaban ay may kaliskis na sa lugsugan. Mula sa salitang salugsog o salubsob, isang maliit at matulis na bagay na bumaon sa laman o kaya'y sa pagitan ng kuko at laman. Nanunuot at naninigid sa kalamnan ang sakit na dulot nito. Sa lugsugan, dahil sa ibayong sakit na mararamdaman mula sa hagupit ng manok na salugsugan, wala nang ibang susulingan ang kalaban, kundi tumakbo at kumakak. Makikita ang senyales na salugsugan sa pagitan ng kuko at unang kaliskis sa panggitnang daliri ng manok. Maliit ito na parang matulis na laman. Tres titos o tres marias, kahit ano pa ang kaeldad ng alagang manok, maging native, island-born o imported man, pangit o guwapo. Ang huling batayan kung magaling nga ito ay kung nananalo at bumibilang ng panalo kontra mahuhusay na kalaban. Kapag ang isang manok ay may likas na tapang, nagtataglay ito ng senyales na tres titos o tres marias. Makikilala ang ganitong senyales kung ang palong ng manok ay may 3 tulis lamang. Nakalapat sa batok ang palong at pantay sa dulo ng tuka ang unahang bahagi ng palong nito. Ang panggitnang tulis ay dapat nakatapat sa mata ng manok. Tres titos. Mahirap talunin at bumibilang ng panalo ang ganitong senyales. Tinatalo nito ang isang ganador. Walang kinakatakutan kulay, walang pinipiling kalaban. Huwag pupungusan ang manok na may ganitong senyales. Mawawala ang bisa at galing nito. Parang pinutol mo ang buenas na hatid ng 3 titos. Sa panig ng inahin na may senyales na tres titos o tres marias, sinasabing mahusay itong mag-akay ng sisiw, matapang at laging handa sa panganib para ipagtanggol ang mga inakay at higit sa lahat, magaling na panlahi o broodhen. Kanyunan. Napakahirap hanapin ang magaling na kaliskis at senyales. Pero walang imposible sa buhay ng isang mapagpunyaging sabungero. Kaya nitong hanapin at matagpuan ang hinahangad na senyales kahit saan at kahit kailan. Isang senyales na mahirap makita ang kanyunan. Isa itong butas na lampasan o naglalagos sa magkabilang paa o bias ng binti ng manok mula talpakan hanggang tuhod, kanyunan. Para magpatuloy ang galing ng kanyunan, huwag susuutan o tutuhugin ng tingting o anumang bagay na matulis ang butas nito. Mawawala ang bisa ng birtud na kanyunan. Iwasan din hanggat maaari ang makipaglaban sa manok na pakuan kung kanyunan ang senyales ng manok mo. Pako ang nagsisilbing sagka o bara sa butas ng kanyon. Luksaan. Talakayin naman natin ang senyales na luksaan. Bihira sa manok ang ganitong senyales. Tahid ito na habang lumalaki o tumutubo ay umaayon sa direksyong pababa o nakatuon sa lupa ang tulis nito. Luksaan-luksaan o paglilibing sa kaaway ang ibig sabihin. Kahit gulapay na sa laban o tipong matatalo na sa sultada ang isang luksaan, malaki pa ang tsansa nito na manalo o maka 3 points sa kalaban dahil ito ang isinisigaw ng kanyang senyales. Bukod sa pagiging itim ng tahid, dapat ang kulay ng paa ay dilaw o puti. Lahing kelso at claret ang karaniwan na tintubuan ng ganitong senyales. Batong gapang. Karaniwang nakikita sa binti ng manok ang batong gapang. Isa itong matigas na umbok na lumilitaw kung minsan sa tapat ng tahid at karaniwang nasa itaas o ibabang bahagi ng tahid maging sa kaliwa o kanang paa. Parang bato ito na gumagapang sa paa o bias ng binti ng manok. Kaya batong gapang ang tawag. Magaling lamang ang taglay senyales na ito
Kung yano ang kaliskis na taglay, batonggapang mabagal at pagulong-gulong sa bitaw ang ganitong manok. Kantiyawin ang bikas dahil bako-bako ang paa. Pangit tingnan, pero kwidaw. Kapag natarian o nagkabakal na ang manok na may batonggapang, ikaw naman ang mangangantiyaw sa kalaban. Dahil parang ipu-ipo sa bilis, ilag at pagpatay ang gagawin nito sa bawat makaengkwentro. Kaliskis palayok. Apatan ang paraan ng pagbibilang sa kaliskis ng manok mula panggitna ang daliri hanggang tapat ng tahid. May katapat ba kahulugan ang bawat bilang na 1, 2, 3, 4? Kung ano ang huling kaliskis na taumapat sa tahid, iyon ang kargada o birtud na dala ng isang manok. Ganito ang kahulugan ng bawat numero o bilang. 1 ginto, 2 pilar, 3 kampit o patalim, 4 palayok. Karaniwang bilang ng kaliskis na tumatapat sa tahid ay 26, 27, 28, 29, 30 at 36, 31. Kung numero 26, pilak o pera ang ibig sabihin nito. Kung 27, kampit o patalim ang galing na taglay. Mahusay sa panalo ang dala ng ganitong senyales. Kung 28, palayok o dapat lang katayin ang manok dahil walang galing na ibubuga. Kapag 29 naman, ginto o malaking karangalan ang ibinabadya ng kaliskis na ito. Ang 30 ay pilak at ang 31 naman ay kampit. Kaliskis palayok. Sa ganitong punto, ibig kong pansinin ang bilang na 28 o tinatawag na kaliskis palayok sa kaliwang paa ng manok. Kamatayan ang dala nito dahil sa petsa, 28 nang ipapatay ni Haring Herodes ang mga sanggol sa Bethlehem sa pagtatangkang lipulin ang mga batang inaakalang kinabibilangan ni Hesukristo na hinula ang hahalili sa kanyang paghahari. Kung ang bilang ng kaliskis ay parehong 28 sa magkabilang paa, maaaring sumikat ka kung marunong kang magdala nito sa laban. Mag-ingat sa pagpili ng kalaban. Maaring patayin ng 28 senyales ang magkakaengkwentro, pero may panganib na iwanan o ayawan nito ang kalaban. Hindi ito tutuka sa kareo, tabla o talo sa laban ang ganitong manok. Kumbaga sa tao, naghuhugas ng kamay pagkatapos magdesisyon. Tumatanggi o umaayaw at nagdadalawang isip. Ganyan ang senyales na 28 o kaliskis palayok. Kapag nakatagpo ng ganitong senyales at naipanalo sa unang laban, asahang mananalo pa sa mga susunod niyang laban ang nasabing manok. Putok sa lintek. Makikita ito sa kaliwang paa ng manok. Putok, basag o hati ang isang kaliskis na nakatapat sa tahid. Maaring bumaba ng 1 hanggang 2 kaliskis ang nag-iisang putok. Dapat matakpan ito ng sapin kapag tinarian na. Putok sa lintek. Walang talo sa unang laban ang manok na may putok sa lintek. Kailangan yano ang kaliskis ng manok. Tinatalo ng senyales na ito ang mga ganador o multi-winners. Mahina sa bitaw o sparring ang may putok sa lintek ngunit matibay at walang kasinggaling kapag nagkabakal o natarian na. Barinahan. Taglay ng barinahan ang gumigiyagis na lakas at tapang para talunin ang kaaway. Mapanlupig ang senyales na ito. Walang matibay at malakas na kalaban laban sa kanya. Walang matigas na bakal kapag binubutas o binabarena. Pumapatok maging tag-ulan o tag-araw. Maging kabilugan ng buwan o tagdilim. Barinahan, isang bagay lamang ang kagalit o kalaban ng barinahan. Huwag puputulin o tatabasin ang buntot, pakpak at balahibo ng manok na may ganitong senyales. Parang pinutol mo ang talim at tulis na nagdadala ng kapangyarihang bumutas ng mapaglalagusang panalo sa labanan. Unang putok. Magaling at bumibili lang ng panalo ang ganitong kaliskis. Parang nakikiliti sa panalo ang manok na may dalang unang putok. Kahit isang daliri lamang ang may putok o hiwa o biyak sa unang kaliskis, maituturing na rin na unang putok na senyales nito. Bawat putok isang panalo,
Bawat panalo, kamatayan sa bawat kalaban. Pahing o paling. Kinailangang nakapaling sa kanan ang buntot bilang panimbang sa tari. Kung nakapaling sa kaliwa, masamang senyales ito na lalong magpahirap sa panimbang ng manok kapag natarian na. Pahing o paling hinahanap ng marmi ang buntot na madalas gumagalaw ng pakaliwat pakanan na parang nagwawalis. Ibig sabihin daw nito ay winawalis ang pera pupunta sa kandungan ng tunay na may-ari ng manok, pakuan. Makikilatis ang pakuan sa panlikod na daliri. Ito ay matigas at hindi maibaluktot, parang pako. Unahan dapat ang kalaban sa paglapag ng manok kapag nahubaranan na bayna ng tari. Pakuan, huwag ring pahuhuli sa paghuhubad o pagbunot ng bayna. Sa ganitong pamamaraan, ipinapako ng iyong manok ang kalaban sa krus ng kamatayan. Kapag ikaw ang nahuli sa paglapag o paghubad ng batna sa oras ng labanan, maaaring ikaw ang maipako sa walang kahulihip na pagkatalo at kamalasan. Sinkos engkamas. Tibay. At lakas naman ang hatid ng senyales na 5 engkamas. Bumibilang ng panalo, mahirap talunin at nakukuha pang tumabla kahit naghihingalo na. 5 engkamas. Kayang tapusin ang laban sa pamamagitan ng isang matinding hataw kahit lugmok na at gulapay sa labanan. Taglay ng 5 engkamas ang 5 patong na lakas at tibay na kaya nitong magpalugmok, dumurog at pumatay ng kaaway sa pamamagitan ng isang hablig lamang. Matampusa. May dalang swerte ang senyalis na ito at isa sa kinikilalang birtud ng manok ang matampusa. Matampusa ang tingin ng kaaway ay pusa ang kaharap sa labanan. Banderahan. Napakalakas ng senyalis na ito kapag isinabong ang manok ng may mahalagang okasyong ipinagdiriwang. Banderahan. Halimbawa, kung may fiesta o anibersaryo ng bayan, kung saan may mga palawit na banderitas sa kalye at buong paligid. Mahirap ipanalo ang manok na banderahan kung pangkaraniwang araw lamang. Don Cobarde, hari ng mga duwag. Duwag ang manok na ganito sa buong buhay niya. Don Cobarde. Dapat itong itago sa madilim na lugar at iwasang makakita ng ibang tandang maliban sa piling ng isang inahin. Kapag inilabas sa liwanag, desipolon. Inaayawan ng maraming sabongero ang ganitong pansabong kasi mahirap daw ipanalo ang manok na desipolon dahil madali itong mapilay sa aktwal na laban. Desipolon. Madalas mapilayan sa labanan ang kaliwang paa nito na siyang tinatarian. Mas malaki ang tsansang matalo kesa manalo dahil napipilay agad. Karsadahan o bastunan. Patuloy at walang batid na panalo sa laban ang ibig sabihin nito. Subalit may sekreto sa pagdadala ng sinyalis na ito. Bastunan. Kapag nakadalawa, tatalo o 4 na panalo ang manok at may napansing pagbabago sa katawan, balahibo, bisyo at porma, dapat itong ipasa sa pangangalaga ng iba upang magpatuloy ang dalang swerte ng karsadahan. Paningit sa ngingi. Nakatago ang munting kaliskis na ito at hindi makita kapag nakatayo ang manok. Sumusungaw lamang ito kapag binaluktot o itinitikom. Paningit sa ngingi. Magugulat ka lamang na biglang mabubuwal at mamamatay ang kalaban ng hindi malinaw sa iyong sarili at pandama kung paano nanalo sa salpukan ng GM Gamanok na may paningit sa ngingi. Iyan ang lakas at lihim na taglay ng senyales na ito. Espaday daga, ibig sabihin ay itak at punyal. Anyo ng 2 klaseng kaliskis ang espaday daga na matatagpuan sa magkabilang paa ng manok na yano lamang. Espaday daga isang buong kaliskis na makikita sa tapat ng tahid ng kanang paa na sumasagisag sa espada samantalang sa kaliwang paa ng manok na tila punyal ang katulad. Magaling sa panalo ang manok na ito kung may partida gaya halimbawa ng 2 tari ang ikakabit sa labanan. Hara-hara. Karamihan sa tandang ay may 4 na pantig sa pagtilaok na ganito, taktaraok. Hara-hara pambihira at itinuturing na magandang senyales sa panalo kapag nagkaroon ng manok na may 5 pantig sa pagtilaok. Matibay ang paniniwalang mananalo ang tandang na ganito ang tilaok. Silangin. Silangin ang taguri sa taong nakakakita ng mga nilikha sa ikatlong daigdig. May silangin din sa buhay ng mga manok.
Kapag sinipat ng mabuti ang mata ng manok, makikita o masisilip ang anumang bagay na nasa kabilang bahagi. Silangin lampasan ang paningin mo, lagusan. Paniniwalaan ng sinaunang sabungger na walang talo ang senyales na ito. Kahit itaya pa ang kahuli-hulihang yaman sa daigdig. Pinakamakapangyarihan sa lahat ng senyales na ito at walang makakahigit pa sa ilalim ng araw. Tulyahan. Mistulang natutuyo ang mga kaliskis ng manok sa senyales na ito. Pangit sa paningin, mabilis kumilos at mahusay sa paluan ang manok na may ganitong senyales. Tulyahan. Magaling umipit ng kaaway kapag nasa gilid ng barandilya ang kalaban. Walang ganang makipagsalpukan ang manok na tulyahan kapag taib o mataas ang dagat. Walang sigla, matamlay at parang nalulunod. Mahirap talunin ang manok na tulyahan kapag panahon ng low tide o taghunas. Kabig parada. Pagkakaroon ng manok na mahabang panloob na daliri sa kaliwat kanang paa. Pangkaraniwan sa manok ang pagkakaroon ng mahabang panlabas na daliri. May mga manok din naman na pantay ang panloob at panlabas na daliri. Pangkaraniwan lamang ito at hindi tunay na kabig parada. Kabig parada. Mahirap talunin sa parehas na laban, itinuturo o inihahatid ng senyales na ito ang patutunguhan ng kanyang kalaban, hukay, kaldero, kawali o pulutan. Sa madaling salita, pagkatalo at kamatayan lamang. Itinutuon din ng kabig parada ang haba at swerte na patutunguhan ng manok na may ganitong senyales. Buo sa kamao, matibay sa basaan, pilit niyang ipapanalo ang laban. May mga pagkakataong mangangayaw pa ang kalaban sa sandaling magkakatitigan sila sa ruweda. Buo sa kamao likas sa senyales na ito ang pagkakaroon ng pambihirang tapang at matalinong diskarte sa salpukan. Bumibilang ng panalo ang ganitong senyales at pinipili na patayin ang kalaban sa pamamagitan ng isang pangitil na hataw lamang. Walang pinipiling panahon. Krusan, tahid ang sandatang pamatay o armas ng panlaban ng isang manok. Mahirap magapi ang manok na krusan. Kapag ang senyales na krusan ay hindi nakatapat sa tahid, wala itong silbi sa panalo. Krusan. Kapag nakatapat naman, kahit nasa bingit ng kamatayan ang manok ay nananalo pa ito at maaaring tumakbo o umayaw sa laban, ang kaaway. Ayaw tumuka o kumareo ang kalaban dahil nasisilaw ito sa senyales na krusan, pangilaso, pinapatay sa unang palo lahat ng makalaban. Parang nalawayan ng makamandag na pangil. Pangil-aso mabilis tumama sa katawan ng kalaban ang bawat hataw. Bihira ang manok na may ganitong senyales. Mas matindi kung makikita ito sa manok na kulay put ang mga paa. Panaugan, likas na magaling pumalo ang mga manok na may ganitong bertud ngunit duwag sa labanan. Niyuyukuan ang kalaban kahit nasaan yung mamamatay na. Kahit nakakalamang sa laban ay mamamayani sa sarili ang umayaw at tumalikod sa kaaway. Kinatatakutan at inayawan ng matatanda ang panaugan.